walang building permit. Sinira ang property na pag-aari ng taong bayan sa lungsod ng Maynila nang walang kaukulang permiso o prosesong sinunod ang GLC Construction and Supply. This afternoon, we will file cases against these people as mentioned with regard to the violation, criminal charges, and civil. As you all know, last week, we were caught in surprise of an incident in Rasak, Santa Cruz, Manila. With that, through the weekend and holidays, your city government officials have conducted thorough investigation, and we have made a decision to pursue legal means against a corporation doing business in the city of Manila and abusing business practice and doing unlawful business practice in the city of Manila. Today, the city government of Manila will be filing criminal charges against contractor GLC Construction and Supply, represented by its general manager, Jess R. Mahusay, for illegal construction of the Centro Comunidad de Santa Cruz project within the Rizal Avenue Sports Athletic Complex, or commonly known as RASAC. The following criminal charges will be filed against the contractor. First case to be filed: special cases of malicious mischief under Article 328 of the Revised Penal Code as amended for causing damage for RASAC facilities, including the satellite office of the city government, police outpost, daycare center, performance stage, among others. Complaint to be filed before the city prosecutor's office by the city general services office. Second case: unlawful demolition and construction without necessary permit in violation of the National Building Code of the Philippines. On what ground? Demolishing the RASAC covered courts and other government structures therein without securing necessary demolition permit from the city building official, which is a clear violation of the National Building Code. Started constructing the multipurpose project without coordinating with the local government of Manila as instructed by the local government code. And if I may share some particular section of the local government code violated, Section 26 and Section 27 of the local government code, RA 7160. And for failing to secure building permit from the city building official, which is again a clear violation of the National Building Code. Complaint to be filed before the city prosecutor's office by Department of Engineering and Public Works of City of Manila. Alright mga kababayan, ito na po yung pinakahihintay natin, yung magsampa po ng formal na kaso itong Manila City laban po dito sa mga kontraktor po, no, na nag-demolish po ng pag-aari ng pamahalaang lungsod ng Maynila, no. At ito na nga po yung nababasa natin sa mga komento, no, na yung ibang mga basher ni Mayor Isko ay maiingay, no, na tila binabatikos nga tong si Mayor Isko na kesyo ang dami daw daldal, ang dami daw ini-issue pero wala daw nakakasuhan. So ito na po yun mga kababayan, ito na po yung ating pinakahihintay, yung may masampulan dito po sa mga gumawa ng hindi maganda para po sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Yung mga tao po na talagang hindi nila inisip yung kanilang ginawa na hindi tama. So ito po yung pagpapakita ng ating pamahalaang lungsod ng Maynila and also si Mayor Isko na talagang may gobyerno po dito sa lungsod at nakikita po lahat ng ating mga ginagawang mali. So isa-isa na po ito mga kababayan at eventually itong mga flood control mga kababayan sa iba't ibang distrito ay uumpisahan na din pong imbestigahan
ni Mayor Isko at yan po ay according dun sa kanyang naging live kahapon, no, na talagang sisiyasatin niya po at isisiwalat niya lahat ng malalaman niya mga kababayan sa mga susunod na araw. Kaya ito po yung dapat nating hintayin. Again mga kababayan, maaari talaga nating maiwasan naman yung mga ganitong problema, no, kung tayo po talaga ay susunod sa tamang proseso ng pagpapatayo ng mga gusali o pag-demolish ng mga gusali. Kasi yan po mga kababayan ay may mga kinauukulang permit o no, kinakailangan na tupdin upang maging maayos po no yung proseso ng ating pagpapatayo ng mga building o pagde-demolish ng isang gusali. Lalo na itong kaso na ito mga kababayan ay pag-aari po ng pamahalang lungsod ng Maynila. So yung taxpayer po, pag-aari po yan ng mamamayang Manilenyo, no, na talagang mahirap po talaga ito lalo na hindi po dumaan sa tamang proseso. So nakita nyo naman po yung mga hawak po ni Mayor Isko na pinakita niya ay talaga pagpapatunay na hindi po talaga dumaan sa tamang hakbang itong ginawa ng kontraktor na ito. Kaya sila po ay nasampulan ngayong hapon, no. At ito na po yung hinihintay ng mga tao na gustong may makasuhan itong si Mayor Isko, ang lungsod ng Maynila. At ito na nga po yun, umpisa na po yan. At eventually mga kababayan, mas marami pang mga tao o marami pang mga kumpanya siguro yung maaaring magaya sa mga ganito, no, dahil si Mayor Isko po ay hindi titigil na magsiyasat po sa mga nangyari no mga nagdaang panahon na siya po ay nawala sa lungsod ng Maynila. So para sa akin mga kababayan, maganda tong ipinakita ni Mayor Isko na kasuhan niya talaga itong kontraktor na lumabag sa tamang proseso upang hindi na pamarisan, no, upang magkaroon ng dala at hindi na tularan pa ng iba. Ito kasi yung yung mahirap hangga't walang nasasampulan kasi mga kababayan. Tingin nila parang kinekengkoy lang nila itong pamahalaang lungsod ng Maynila. Ay wala yan, parang ano lang yan ni Mayor Isko, sabi-sabi lang yan, issue-issue lang yan. Pero this time mga kababayan, kahit papano, napakita po ni Yorme, no, na talagang ang lungsod ng Maynila ay seryoso sa ginagawa nila, no, na pag-aayos dito po sa ating lungsod. At again mga kababayan, kapag ka talaga kayo ay magpapagawa ng mga building o kahit maliit na building structure pa yan, talagang may permit yan, may building permit. Kasi naranasan naman din namin magpatayo. Talagang napakahirap mga kababayan ng proseso niyan. No, napakaraming papeles na kailangan mong i-comply, napakadami mong basta napakadami mong dapat sundin bago ka makapagpatayo ng isang gusali. At ito easy way, no, na parang shortcut lang at tila mabilisan, basta parang naisipan lang nila na tibagin, okay na yon. So noon kasi siguro nakaligtas sila sa nakaraang administrasyon, hindi sila napuna, pero this time mga kababayan, lahat po talaga yan ay iisa-isahin. Kumbaga babalasahin po talaga ni Mayor Isko yan lahat po ng may mga anomalyang nagawa dito po sa lungsod. At ang pinakahihintay nga natin mga kababayan dito is yung issue po dito sa flood control, no, dahil napakalaki pala ng budget dito po sa lungsod ng Maynila na umabot po sa 14 billion pesos. Grabe, no, napakalaki, and yet talaga namang ang lungsod ng Maynila ay naaapektuhan po ng matinding pagbaha sa tuwing bumabagyo po, no, yung mga drainage po natin ay talagang umaapaw po yan. At ngayon nga po mga kababayan, patuloy po, no, rain or shine, yung ginagawang declogging dito po sa lungsod ng Maynila upang masiguro, no, na kahit papaano ay maibsan po yung pagbaha. Dahil itong pagbaha mga kababayan, hindi lang basta usapin nga po ito na tubig baha, no, ito ay napakaraming maaaring maging epekto sa ating lungsod, kagaya na lamang po sa kalusugan. Alam naman po natin na napakataas po ng bilang
ng mga natamaan po ng leptospirosis kamakailan, no? At napakarami po sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila yung nawalan ng buhay, nawalan ng mahal sa buhay dahil po dito sa leptospirosis. So, alam natin yan na nakukuha po talaga yung majority dito po sa baha. Dahil alam naman natin na yung mga drainage natin pag umapaw po yan, contaminated po yan, no? May mga ihi ng daga or whatsoever. And also, dagdag din po natin dyan yung dengue, no? Na talagang very rampant din nowadays yung dengue, leptospirosis dahil nga panahon nga po ng tag-ulan. So hanggang dito na lang muna mga kababayan yung ating reaction video at kung nagustuhan nyo po ay please comment down below at kung ano yung mga suggestion nyo dito kay Mayor Isko at kung tama ba yung naging hakbang niya para hindi na pamarisan itong contractor na to na hindi sila sumuway sa batas at sumunod po sa proseso ng ating lungsod. So muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.